Hello guys, good evening sa lahat. Nandito na naman kami sa sa garden ng alaga ko. Nakakasawa na rito, 'di ba? Nakakaumay, pero wala akong magagawa. 'Yun talaga ang ng alaga ko. Nihila ako. Alam niya yung oras ng punta namin dito. So ayan, may nagbabalibol doon, oh. Ayan, oh. Ayan, may magbalibol. Minsan, pag walang pasok, napakaraming taong nagbabalibol dyan. Ayan. So, guys, ito talaga yung papel ko. Pag oras ng hapon, alam niya yung oras ng labas. Wala siyang problema pag araw, pag gabi, pag yung mga alas 5, bigyan ko siya ng merienda. Pagkatapos ng merienda, kailangan lumabas na kami niyan. Ayan guys, alam nyo guys, ang paghihirap ko dito sa batang ito, grabe. Grabe talaga paghihirap ko rito sa batang to. Kasi mula nung maliit ko pa siyang alaga, ako na nagpalaki sa kanya. So, alam ko talaga na ang ugali niya kung paano. Gusto ko naman sumuko rin sa kanya minsan kaso lang ayaw akong payagan ng amo kong umalis kasi nga walang nagtsatsaga sa kanya mag-alaga. Alam niyo ba guys, mula nung una ko pa lang niyang hawak, ano pa lang yan siya 7 taon, magpipito pa lang siya. Oo, magpipito lang siya. Kasi dumating ako June, ang birthday niya is April. So magpipito pa lang siya nun. Alam mo ba kung iba-iba lang ako, matagal ko nang iniwan to kaso lang nakakaawa ba kasi wala kasing nanay. Mula nung maliit pa lang siya, bagong panganak pa lang siya, mga 4 months old pa lang siya, nawala na yung nanay niya. So walang nagtagal sa kanyang nag-aalaga dahil napakaiyakin daw yan noon. At saka nung dumating ako, wala daw tigil yan ng iyak. Nung dumating ako, malikot na siya, hindi na siya iyakin, pero ang likot, grabe, napaka-naughty, makalikot. Hindi mo pwedeng hindi siya mabantayan dahil namumulot yan siya ng pagkain sa basura. Kaya nga alam nyo guys, kung hindi lang talaga ako naawa dito sa batang ito, matagal ko na itong iniwan Kaya ang hirap talaga. Tapos, sobrang sakripisyo ko sa batang to. Nung una kong dating dito, syempre wala pa akong kakilala. Wala pa akong alam. First time ko pa lang. Wala akong naintindihan sa English nila dahil parang kagaya nung plate. Ang tawag nila sa plate blade. Sabi ko, ano ba yung give me the blade. Tapos sabi niya, give me the blade kasi yung B ay yung P kasi nila B. Kaya ang hirap intindihin. First time ko pa lang syempre hindi. Tapos pag Englishin mo pa naman yan sila ng diretso, hindi pa nila naintindihan. So sabi ko, ano ko yung gagawin ko dito? Hindi ko alam yung mga English nila, ang hirap intindihin. Tapos pag magsabi na kunin mo yung kunin mo yung restaurant sa labas, sabing ganun go outside. Sabi niya, restaurant is coming. Maglalakad pala yung restaurant. Tapos ito pa, ang kainan kasi nila sa sala,
doon sa sala yung table nila. Ayaw nilang kumain doon sa kusina. May kainan naman sila sa kusina, pero gusto nila doon sa sala. Ngayon, sabihan ako ng amo kong babae ngayon, make table outside. Make table outside daw. Noon sabi ko, nung una ko pa lang sabi ko, ano, make table outside? Hedo. Ang ingay. Hedo. Tapos, ibig sabihin ng hedo, quiet. Oh my God, napakaingay ng mga batang ito. Nagbablog ako eh. Tapos, ito na nga, no, make table outside. Sabi ko, ano ba naman itong mga bata? Uy, ang ingay naman ito. Ha! Ala! Nagtakbuhan sila. Tapos, sabi niya, make table daw outside. Outside, make table outside. Hindi ako makagalaw-galaw pa. Thank you so much.